Ang kwento ng dalawang mundo, Lira at ang lihim sa Tacoma. Noong 1999, sa lungsod ng Tacoma, Washington, isang di inaasahang pangyayari ang nagpabago sa isang tila karaniwang panganganak na siyang naging panimula ng isang lihim na itinago sa loob ng halos 2 dekada. Ang ospital kung saan ang mga pamilyang Filipino-American, Aprikano, Latino at katutubong Amerikano ay madalas magpunta para sa pangangalaga ay biglang nabalot sa isang nakalilitong katahimikan nang hindi marinig ang karaniwang iyak ng isang bagong silang. Ang panganganak ng mag-asawang Pilipino, sina Ramon at Maria, ay inaasahang magiging simple, mabilis at walang alalahanin. Ngunit ilang minuto lamang matapos isilang ang bata, ang katahimikan ay kumalat na parang hindi nakikitang alon na nagparamdam sa mga nasa loob ng labor room na mayroong kakaiba na lumalampas sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Sina Ramon at Maria ay isang batang mag-asawa na lumipat sa Amerika di nagtagal matapos ikasal. Sila ay nagtatrabaho sa komunidad ng mga Pilipino sa Tacoma, isang lugar na nagpapanatili pa rin ng ilang bahagi ng kulturang Pilipino, ngunit kailangan din nilang makiisa sa mabilis, praktikal at bukas na pamumuhay ng modernong Amerika. Si Ramon ay nagtatrabaho ng 2 shift nang sabay-sabay upang tustusan ang pamilya at makapagpadala sa Pilipinas, habang si Maria naman ay nagtatrabaho sa isang panaderia. Inihanda nila ang lahat ng buong buwan para sa pagdating ng kanilang panganay, ang maliliit na pamimili, ang payo ng kanilang mga tito at tita, ang gabing pag-uusap tungkol sa ipapangalan sa bata, lahat ay lumipas ng mapayapa hanggang sa araw na pumasok sila sa ospital. Nang dumating ang araw ng panganganak, naniniwala silang magiging maayos ang lahat tulad ng ibang normal na kaso. Gayunpaman, simula pa lang ng umaga ng pagpasok sa ospital, naramdaman na ni Maria na may kakaiba, hindi katulad ng sinabi ng doktor. Ang doktor na direktang nagsubaybay sa kanyang pagbubuntis ay minsang nabanggit ang ilang kakaibang bagay tulad ng hindi malinaw na resulta ng ultrasound sa ulo ng bata o ang mga biglaang pagbabago sa tibok ng puso. Ngunit dahil ipinakita ng lahat ng pagsusuri na ligtas pa rin ang bata, inisip ni Ramon at Maria na ito ay maliliit na bagay lamang na hindi dapat bigyan ng pansin. Lahat ay naghihintay sa araw ng pagsilang ng bata at lahat ay naniniwalang hanggat malusog ang mag-ina, ang iba pang bagay ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit nang tuluyang isilang ang bata, ang lahat ng mata ng medical team ay agad na naakit sa isang bagay na hindi pa nila nakikita sa kanilang karera. Isang malusog na sanggol na babae, may katangiang Asyano, ngunit ang kanyang buhok ay hati sa 2 malinaw na kulay mula mismo sa gitna. Ang isang kalahati ay nagniningning na puti na parang pilak at ang kabilang kalahati ay maitim na itim tulad ng tipikal na buhok ng Asyano. Ang kanyang malalim na asul na mga mata ay kapansin-pansin na nakakaakit sa sinumang tumitingin, tulad ng liwanag na sumasalamin mula sa isang malalim na lawa. Walang sinuman sa silid ang makapagpaliwanag kung paano nangyari ito. Sa kultura ng medisina ng Amerika, bagaman marami nang naitalang bihirang kaso, ang isang bata na may kakaiba, malinaw at kakatuwang symmetrical na kombinasyon ng mga katangian ay nagpahina sa kanilang ganap na kalmado. Ilang tauhan ng medisina ang mabilis na nagtala ng mga katangian ng bata at kumuha ng ilang larawan para sa pananaliksik at talaan. Ito ay bahagi ng normal na proseso kapag nakatagpo ng mga natatanging kaso ng genetic. Gayunpaman, sa loob ng tensyonadong kapaligiran, ang lahat ng aksyon ay nangyari ng mas mabilis kaysa karaniwan. Ang ilan ay nagpakita ng interes dahil sa pambihirang kalagayan, ngunit ang iba ay may pakiramdam ng pangamba. Alam nilang ang ganitong mga bihirang kaso ay madalas maging paksa ng pananaliksik sa malalaking grupong siyentipiko at maaari pang ang makakuha ng atensyon mula sa mga organisasyon na ayaw ng pamilya. Sina Ramon at Maria ay naghintay lamang sa paunang konklusyon ng doktor. Hindi nila maintindihan kung bakit napakatindi ng kapaligiran. Nag-alala si Maria kung may seryosong problema ba ang kanilang anak. Sinubukan ni Ramon na panatilihin ang kanyang kalmado, kahit na sa bawat minuto na lumipas ay tumataas ang kanyang alalahanin. Nang pumasok ang isang matandang doktor na may karanasan sa department,
at nagbigay ng pahayag na ang kalagayan ng bata ay hindi mapanganib, ito ay napakabihira lamang. Gumaan ang pakiramdam ni Ramon at Maria, ngunit nanatiling nagdududa dahil walang nagpaliwanag ng malinaw ng sanhi. Sinabi ng doktor na ang dalawang kulay na buhok at asul na mga mata ay hindi nangangahulugang anumang naitala ng sakit. Sila ay nagpapakita lamang ng isang natatanging gene variation na wala pang eksaktong paliwanag ang medisina. Sa multicultural na komunidad ng Amerika, dumarami ang bilang ng natatanging gene variation na lumilitaw. Ngunit ang kaso ng anak ni Ramon at Maria ay bihirang-bihira pa rin na nagpagising ng pagtataka sa mga eksperto. Lahat ay nagkumpirma na ang sanggol ay ganap na malusog, ngunit hindi rin nila masiguro na ang buhay niya sa hinaharap ay magiging mapayapa tulad ng mga normal na bata. Nang araw na iyon, pinangalanan ni Ramon at Maria ang kanilang anak na Lyra. Ang pangalan ay nagdadala ng kahulugan ng kaligayahan ngunit puno ng sigla na kanilang pinili ilang buwan na ang nakalipas. Hindi umiyak si Lyra agad pagkapanganak, ngunit mula sa sandali na idilat niya ang kanyang mga mata, tila ang buong silid ay naakit sa titig na iyon. Isang pakiramdam na kakaiba at sagrado ang bumalot sa lahat ng naroroon na nagpapasaya ngunit nag-aalala rin kina Ramon at Maria. Naunawaan nilang lalaki si Lyra sa isang kapaligiran kung saan ang pagkakaiba ay laging mas pinapansin kaysa sa kinakailangan, at sa isang bansa tulad ng Amerika kung saan ang lahat mula sa hitsura hanggang sa pinagmulan ay maaaring maging sentro ng tsismis. Haharapin ni Lyra ang mga puna na ayaw marinig ng anumang bata. Habang abala si Ramon sa mga pamamaraan ng paglabas at mga papeles, ang ospital ay nagsimula ng magkaroon ng panloob na pag-uusap nang hindi ipinapaalam sa pamilya. Ang mga larawan ni Lyra ay ipinasa sa iba't ibang department. Ang ilan ay tumingin lamang dahil sa kuryosidad, ngunit ang iba ay agad na nagtabi ng isang kopya sa kanilang pribadong research file. Hindi alam ni Ramon at Maria na ang ilang larawan ni Lyra ay hindi kailanman lalabas sa health book ng bata. At ang mga larawang iyon ay pananatilihin ng mga taong hindi nila kilala. Ang dalawa ay gusto lamang iuwi ang kanilang anak. Simulan ang paglalakbay bilang magulang tulad ng ibang pamilyang Pilipino-Amerikano. Hindi nila alam na ang mismong sandali ng pagsilang ni Lyra ay hindi sinasadyang nagbukas ng isang landas na tumagal ng maraming taon pagkatapos, isang landas na puno ng mga tanong na walang sagot, mga lumang bakas na nakatago, at mga lihim na sa huli ay haharapin ni Lyra ang katotohanan na lampas sa kanyang imahinasyon. At nang ilagay si Lyra sa bisig ni Maria, ang maliliit na alon ng tadhana ay nagsimulang gumalaw ng tahimik ngunit tuloy-tuloy, palihim ngunit sigurado. Walang sinuman sa tatlong tao ang nakakaalam na ang nangyari noong araw na iyon ay magiging susi sa buong buhay ni Lyra paglaki. Nang umalis ang wheelchair sa ospital sa hapon ng huling bahagi ng taglamig, naniniwala ang maliit na pamilya na papasok sila sa isang bagong yugto na puno ng pag-asa. Ngunit sa isang lugar sa mahabang koridor ng Tacoma Hospital, isang kopya ng larawan ng sanggol ni Lyra ay itinago sa isang file na hindi kailanman lumitaw sa opisyal na dokumentasyon. At dito nagsisimula ang kwento. Ang mga unang taon ng buhay ni Lyra ay naganap sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang panig ay ang komunidad ng mga Pilipino sa Tacoma na may mga hapunan sa weekend na puno ng lasa ng Pilipinas, kung saan ang mga tao ay nag-uusap pa rin tungkol sa mga kwento ng pangingibang bayan at ang pangungulila sa bayan. Sa kabilang panig ay ang modernong kapaligiran ng Amerika na may mabilis na bilis ng buhay, crowded na mga klase at multicultural na mga neighborhood. Lumaki si Lyra sa pagmamahal ng kanyang mga magulang, ngunit kasama nito ang walang humpay na kuryosidad ng mga nakapaligid sa kanya. Walang sinuman sa lugar na iyon ang nakakita ng isang batang Phil-Am na may malalim na asul na mga mata at buhok na hati sa gitna na parang boundary line. Ito ang nagpatingkad kay Lyra sa paraan na ayaw ng isang bata. Simula noong bata pa, naramdaman na ni Lyra na siya ay iba kahit na walang sinuman sa pamilya ang nagbanggit nito sa negatibong paraan. Sinubukan ni Ramon at Maria na palakihin ang kanilang anak ng normal hanggat maaari, ngunit naunawaan nila mismo na ang kakaibang hitsura ni Lyra ay sasamahan siya sa buong buhay niya. Hindi nila alam kung paano ihanda ang mental ng kanilang anak. Nang magsimula siyang pumasok sa school environment,
kung saan ang mga bata ay madalas na walang pakialam hanggang sa punto ng pagiging malupit. Ang mga tao ng preschool ni Lyra ay lumipas ng medyo mapayapa, higit sa lahat dahil sa pagsisikap ng mga guro at sa mabuting hangarin ng maraming magulang sa lugar. Ngunit nang pumasok sa elementary school, unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga klase sa Amerika ay naghihikayat ng kalayaan sa pagpapahayag ng opinyon at sinasabi ng mga bata kung ano ang nakikita nila nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Ang ilang maliliit na kaibigan ay tumitingin kay Lyra nang may pagtataka at ang iba ay mabilis na nagbanggit ng kanyang pagiging kakaiba bilang isang normal na puna. Unti-unting naging paulit-ulit ang mga punang ito hanggang sa mahulaan na ni Lyra kung anong sasabihin sa kanya bago ang lunch break. Sa edad na 5 taon, isang umaga, umuwi si Lyra na may kalituhan at kalungkutan na agad napansin ni Ramon at Maria na mayroong mali. Hindi naintindihan ni Lyra kung bakit sinabi ng isang kaklase na tila siya ay hati, isang salita na parehong walang pakialam at nagparamdam sa kanya na siya ay isang bagay na hiwalay sa iba pa ng mundo. Sa edad na iyon, hindi lubos na maunawaan ni Lyra ang lalim ng kahulugan ng salitang iyon, ngunit nag-iwan ito ng isang malaking tanong sa kanyang puso. Bakit ako? Bakit hindi ako katulad ng ibang bata? Ano ang nagawa sa akin na maging iba hanggang sa magtaka ang mga tao ng ganito? Napagtanto ni Ramon at Maria na hindi na nila maaaring ipagpaliban ang pagpapaliwanag sa kanilang anak tungkol sa kanyang pagiging espesyal. Hindi sa komplikadong paraan ng medisina, kundi sa isang banayad na wika na maiintindihan ng isang bata. Ikinuwento nila na mayroong mga taong isinilang na may bihirang kulay ng mata, mayroong mga taong may kakaibang buhok, at mayroong mga taong katulad ni Lyra na nagdadala ng mga katangian na wala sa iba. Sinabi ni Ramon na hindi ito nagpapababa sa kanya, kundi nagpapaging version niya na hindi pa nakikita ng mundo. Iginiit naman ni Maria na ang bawat tao ay may sariling kagandahan at si Lyra ay maganda lamang sa kakaibang paraan. Ngunit anuman ang sabihin ng mga magulang, ang labas ng mundo ay napakalaking hamon para sa isang bata na hindi pa kayang ipagtanggol ang sarili. Ang mga susunod na araw ng pag-aaral ni Lyra ay puno ng mga tingin na sumusunod, mga bulungan at ang mga tanong na hindi natatapos. Sa American school environment, ang pagkakaiba ay madalas na sinusuri ng higit sa kinakailangan at si Lyra ay naging paksa ng tsismis sa loob ng mga tao ng elementary school. Ang ilang magulang, kapag dinadala ang kanilang mga anak sa klase, ay tumitingin kay Lyra ng mas matagal kaysa karaniwan. Ang ilan ay nag-iisip na ito ay kuryosidad lamang, ngunit para kay Lyra, ang pagiging paulit-ulit ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang larawan sa poster, tiningnan kaysa sa kinikilala bilang isang normal na bata. Sa ilang espesyal na okasyon ng paaralan, tulad ng cultural fair o class photo day, kailangang paalalahanan ng guro ang mga magulang na si Lyra ay hindi paksa para kuhanan ng larawan kung walang pahintulot ng pamilya. Gayunpaman, ang paalala ay hindi pumigil sa ilan na lihim na kumuha ng kanyang larawan at ibahagi ito sa maliliit na community group. Ang mga larawang iyon ay minsan sinasamahan ng mga puna na kalahating papuri, kalahating pangiinis. Mayroong nagsasabing si Lyra ay tila isang karakter sa comic book. Mayroong nag-iisip na ito ay produkto ng Photoshop at mayroong gumagamit ng kanyang pagkakaiba bilang isang biro. Ang ilang post ay hindi sinasadyang kumalat na nag-aalala kina Ramon at Maria hanggang sa kinailangan nilang limitahan ang pagdadala kay Lyra sa mga pampublikong aktibidad. Ang kanilang kinatatakutan ay hindi ang tingin ng mga estranghero, kundi ang psychological effect sa isang bata na nagbubuo pa lamang ng self-esteem. Natutong manahimik si Lyra tuwing may nagbabanggit ng kulay ng kanyang buhok. Palagi niyang tinatanong ang sarili kung bakit napakahalaga nito sa mga tao sa paligid niya. Samantalang para sa kanya, ito ay isang bagay na naroroon na simula nang idilat niya ang kanyang mga mata. Ngunit habang lumalaki, napagtanto niya na ang mga tao ay madalas na hindi gumagaling sa mga bagay na lampas sa kanilang pag-unawa o sa mga standard na nakasanayan nila. At sa isang bansa na lalong nagpapahalaga sa diversity at pagtanggap ng pagkakaiba, marami pa rin ang hindi handa na harapin ang anumang bagay na napakabihira o napakakakaiba. Ang mga huling taon ng elementary school
nagsimulang maging popular ang social media sa mga bata. Ang ilang mag-aaral sa paaralan ay kumuha ng larawan ni Lyra sa recess at in-upload ito sa kanilang mga personal page para tuksuhin. Mayroong mga caption na inosente ngunit walang pakialam na itinuturing ang kanyang pagiging unique bilang isang bagay na dapat pag-usapan ng publiko. Kahit na sinubukan ng mga guro na pigilan, ang mga aksyon na iyon ay paminsan-minsan nangyayari at nag-iiwan ng pangmatagalang epekto kaysa sa inaakala ng mga matatanda. Sinubukan ni Ramon at Maria na balansehin ang lahat. Gusto nilang maging matatag ang kanilang anak nang hindi nagiging manhid. Gusto nilang maging confident nang hindi itinatago ang sarili. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho, naglalaan sila ng oras upang makipag-usap kay Lyra tungkol sa paaralan, tungkol sa mga bagay na nagpapalungkot o nagpapalito sa kanya. Para sa kanila, ang pinakamahalaga ay maintindihan ni Lyra na ang pamilya ay laging nasa likod niya kahit na ang mga tawa sa labas ay maaring makasakit sa kanya. Ang ilang tao sa komunidad ng mga Pilipino ay nagpayo sa mag-asawa na lumipat sa ibang lugar kung saan mas maraming pamilyang Asyano, kung saan maaaring mas makisama si Lyra sa isang kapaligiran na hindi gaanong nakakakuha ng atensyon. Ngunit naunawaan ni Ramon at Maria na ang problema ay hindi nasa lokasyon kundi nasa pag-aaral ni Lyra kung paano harapin ang sarili niyang pagkakaiba. Ang pag-iwas ay hindi maaaring maging pangmatagalang solusyon. Naniniwala silang kung naiintindihan ng kanilang anak ang kanyang sariling halaga, maaari siyang tumayo ng matatag kahit saan. At nang pumasok si Lyra sa edad na 13, ang yugto ng teenager na may maraming pagbabago, ang kanyang damdamin ay naging mas sensitibo, mas marupok. Ang mga panunukso noon ay nagdulot lamang ng kalituhan, ngunit sa edad na ito ay nagsimula na itong magparamdam sa kanya ng pagiging isolated. Tuwing mayroong group activity ang paaralan, si Lyra ay laging ang unang tiningnan, hindi dahil sa talento o personalidad kundi dahil sa kanyang buhok at mga mata na hindi maaaring magkamali. Ang atensyong iyon ay hindi nagdudulot ng magandang pakiramdam. Nagparamdam ito sa kanya na hindi siya kailanman makakasama sa karamihan. Nagsimulang tanungin ni Lyra ang sarili kung mayroon bang mali sa kanya. Hindi niya ito sinasabi, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagparamdam kina Ramon at Maria na ang kanilang anak ay pumapasok sa isang yugto kung saan ang pagkakaiba ay hindi na isang inosenteng kuwento. Ang pinagdaanan ni Lyra ay hindi lamang panunukso ng mga bata, kundi ang unang clash sa isang lipunan kung saan ang tingin ng iba ay maaaring maging bigat sa balikat ng isang lumalaking bata. At sa mismong yugtong ito, ang mundo ni Lyra ay nagsimulang gumuho sa paraan na hindi niya mahulaan. Ito ay simula pa lamang ng paglalakbay na magpaparating sa kanya na harapin ang mga bagay na sinubukan ng kanyang mga magulang na itago sa loob ng maraming taon at ang pambungad na hakbang sa isang kwento na mas malaki kaysa sa naisip niya tungkol sa sarili niya. Ang mga taon ng high school ay dumating kay Lyra na may mental preparation ng buong pamilya, ngunit walang sino man ang makakahula sa antas ng komplikasyon na dala ng yugtong ito. Nang pumasok siya sa edad na 10, hindi lamang niya kailangang harapin ang pagbabago ng school environment, kundi pati na rin ang pagharap sa sarili niya sa mas mature na paraan. Ang mga karanasan sa elementary ay nagdulot ng takot kay Lyra sa tingin ng iba, ngunit sa high school, ang pakiramdam na iyon ay naging mas malalim at mas malinaw. Sa edad na ito, ang mga puna ay hindi na inosente kundi may bigat, may intensyon, at minsan ay may kasamang paghuhusga. Sa high school na pinapasukan ni Lyra, ang diversity sa lahi at kultura ay napakalinaw. Ngunit kahit sa gitna ng kapaligiran na nagpapahalaga sa pagiging open-minded, si Lyra ay namumukod tangi sa paraan na ayaw ng sinuman. Ang kanyang dalawang kulay na buhok at asul na mga mata ay naging paksa na binabanggit sa mga koridor, post sa social media, at maging sa mga lihim na pag-uusap na hindi alam ng mga matatanda. Ito ay hindi na ang inosenteng pagkabata, kundi ang oras na ang bawat maliit na detalye ng hitsura ay maaaring suriin sa ilalim ng pinakamahirap na liwanag ng kuryosidad. Malinaw na naramdaman ni Lyra ang pagbabagong iyon mula pa sa mga unang linggo. Sa oras ng lunch break, ang ilang kaklase ay nagtuturo sa kanya. Sa tuwing dadaan siya, mayroong grupo na bumubulong at pagkatapos ay tumatawa. Ang ilang tingin ay tila inosente,
ngunit nagparamdam kay Lyra na hindi siya kabilang dito. Ang ilang tao sa paaralan ay nagulat nang makita si Lyra sa unang pagkakataon. Ang ilan ay nagtatanong pa nang hindi naaangkop na mga tanong tungkol sa gene o lahi na parang siya ay isang puzzle na gusto nilang malutas. Hindi niya alam kung paano tumugon dahil anumang sagot ay magpapaging mas kakaiba sa pag-uusap. Sinusubukan pa rin ni Ramon at Maria na subaybayan ang kanilang anak araw-araw. Nagtatanong sila tungkol sa paaralan. Sinusubukan na buksan ang damdamin ni Lyra, ngunit madalas siyang sumasagot ng maikli lamang. Hindi dahil hindi siya nagtitiwala sa kanyang mga magulang, kundi dahil naramdaman niya na ang mga nangyayari sa paaralan ay mahirap ipaliwanag sa salita. Ayaw niyang masaktan o madismaya ang kanyang mga magulang sa pinagdadaanan niya. Naisip niya na kung mananatili siyang tahimik, kung hihintayin lamang niyang lumipas ang oras, maaaring maging mas mahusay ang lahat. Ngunit hindi ito nangyari. Nagsimulang lumabas ng mas madalas ang mga post sa social media. Ang ilang mag-aaral ay lihim na kumuha ng larawan ni Lyra at in-upload ito na may mga puna na hindi madaling pakinggan. Sa simula, iilan lamang ang mga caption na parang panunukso, ngunit pagkatapos ay may roroong mga post na nagsimulang magpahiwatig na siya ay hindi mukhang tunay na tao o nagsasabing tila siya ay isang karakter sa isang fantasy show. Nang magsimulang tumaas ang pagkalat, ang ilan ay nagtanong pa tungkol sa kanyang pinagmulan. Kasama ang mga haka-haka na walang batayan, nabasa ni Lyra ang mga post na iyon isang beses at naramdaman niya na ang mundo ay lumiit na nagpapakaba sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang hitsura ay maaaring maging punto ng pag-aapoy para sa gayong tsismis. Isang hapon pagkatapos ng klase, umuwi si Lyra na may mas mabigat na damdamin kaysa sa mga nakaraang araw. Nang araw na iyon, isang grupo ng mga mag-aaral sa paaralan ang gumamit ng kanyang larawan upang gumawa ng isang mock website. Nag-upload sila ng maraming cut and paste na larawan, nagdagdag ng mga salita upang gawin siyang karakter sa mga hindi naaangkop na kwento. Nang matuklasan ni Lyra, naramdaman niya na tila nawala ang tunog ng mundo. Hindi siya umiyak at hindi rin siya nagpakita ng malinaw na damdamin. Naramdaman lamang niya na tila siya ay hinihila palabas ng kanyang sariling espasyo na para bang wala na siyang kontrol sa kanyang sariling imahe. Nang gabing iyon, napansin ni Ramon ang abnormal na tingin sa mga mata ng kanyang anak. Alam niyang may tinatago si Lyra. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sinabi ni Lyra na mayroong mga tao sa paaralan na patuloy na nag-upload ng kanyang larawan sa online at nagsasabing siya ay masyadong iba upang tawaging normal. Nang marinig ito ni Ramon, tila nabunutan ng hininga ang kanyang puso. Hindi dahil galit siya sa mga bata, kundi dahil naiintindihan niya ang tahimik na sakit na dinadala ni Lyra. Ang pahayag na iyon ay nagpakita ng pinakamalaking takot na dinala niya mula noong bata pa siya. Ang takot na ang kanyang hitsura ay nangangahulugang hindi siya kailanman ituturing na isang normal na tao. Sa kultura ng Amerika, kung saan ang self-confidence at pagpapahayag ng sarili ay pinahahalagahan, ang ganitong mga pahayag ay maaaring maging malalim na hiwa. Hinihikayat ng lipunan na ito ang bawat isa na maging totoo. Ngunit sa parehong oras, anumang bagay na masyadong kakaiba ay itinutulak sa gilid ng atensyon at pag-uusap. Alam na alam ito ni Ramon dahil naranasan niya ang maraming diskriminasyon nang bago pa lamang siya sa Amerika. Ngunit ang sakit niya noon ay hindi katulad ng sakit ng kanyang anak ngayon. Ang hinarap niya noon ay ang diskriminasyon laban sa mga imigrante. Samantalang ang dinadala ni Lyra ay ang isolation dahil sa mismong katawan na hindi niya pinili. Hindi sinabi ni Ramon kay Lyra na magiging maayos ang lahat dahil alam niyang hindi ito totoo. Sa halip, nag-usap siya tungkol sa isang katotohanan na pinaniniwalaan niya na tama. Ang mundo ay madalas na natatakot sa mga bagay na hindi nila naiintindihan at mas natatakot sila, mas sinisikap nilang gawin itong biro upang itago ang kanilang kalituhan. Ayaw niyang tingnan ni Lyra ang sarili niya bilang isang pabigat at lalo na ayaw niyang isipin na ang kanyang pagkakaiba ay isang pagkakamali. Sinabi niya na ang pagkasilang ni Lyra sa ganoong paraan ay isang paalala na ang kagandahan ay hindi kailanman umiiral sa isang nakapirming mold lamang. Ang pagkakaiba ay hindi upang saktan siya, kundi upang patunayan na umiiral pa rin sa mundo ang mga bihirang bagay,
magagandang bagay, mga bagay na hindi lubos na maipaliwanag ng siyensiya. Ang mga salitang iyon ay hindi agarang kaluwagan kay Lira, ngunit nagtanim ito ng isang maliit na pag-asa sa kanyang puso. Hindi niya naramdaman na siya ay ganap na mas malakas, ngunit alam niyang naiintindihan ng kanyang ama ang kanyang takot. At minsan, sapat na ang mayroong nakakaintindi upang hindi siya makaramdam ng pagkawala. Gayunpaman, hindi nawala ang mga problema sa paaralan. Nagpalamig lamang sila ng ilang linggo at pagkatapos ay naging bagong paksa muli. Ang mga larawan, ang tsismis, ang mga tingin ng kuryosidad ay patuloy na lumalabas. Nagsimulang maramdaman ni Lira na may dala siyang hindi nakikitang sign na nagpapansin sa lahat kahit na ayaw niya. Kapag mayroong group activity o presentation sa klase, ang mga tingin ay nakatuon sa kanya ng mas higit sa kinakailangan. Minsan, tinitingnan siya ng mga tao hindi dahil sa kanyang sinasabi kundi dahil sa kanyang napaka-espesyal na hitsura. Naramdaman ni Lira na siya ay stuck sa pagitan ng dalawang pagpipilian o subukan na patunayan na siya ay malakas at walang pakialam o magtago upang iwasan ang lahat ng atensyon. Ngunit mas sinusubukan niyang umalis, mas napapansin siya. Mas sinusubukan niyang maging normal, mas napagtanto niya na sa tingin ng iba, ang kanyang normalidad ay hindi umiiral. Sa mahabang gabi, madalas na iniisip ni Lira ang tanong na matagal na niyang dinadala sa kanyang puso. Bakit ako ganito? Hindi dahil gusto niyang magbago, kundi dahil gusto niyang maintindihan. Naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi pa sinasabi ng kanyang mga magulang. Bahagyang dahil sa instinct, bahagyang dahil sa malabong mga alaala mula sa mga kwento na hindi sinasadyang ibinunyag ng mga matatanda sa dinner. Nagsimula siyang magduda na ang kanyang pagkakaiba ay hindi lamang isang gene variation tulad ng sinabi ng doktor. Hindi niya ito sinasabi, ngunit ang pagdududa ay unti-unting lumalaki sa kanyang puso. May mga oras na naramdaman niya na siya ay nakatayo sa gilid ng isang katotohanan na hindi pa siya handang hawakan. Isang katotohanan na maaaring masaktan siya ngunit maaari ring sagutin ang pinakamalaking tanong sa kanyang buhay. At hindi niya alam na ang oras upang harapin ang katotohanang iyon ay napakalapit na. Ang pagiging espesyal na dala niya mula nang ipinanganak ay hindi lamang isang genetic mark. Ito ay isang piece na nagbubukas ng daan para sa mga susunod na kaganapan, mga kaganapan na hindi niya mahulaan. At mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang maramdaman ni Lira na ang kanyang buhay ay papasok sa isang ganap na kakaibang kabanata. Sa mga huling taon ng high school, nasanay na si Lira na siya ay laging sentro ng hindi ginustong tsismis, ang kanyang buhay ay biglang lumiko sa isang bagong direksyon na hindi inaasahan ng sinuman sa pamilya. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na art exhibit sa Seattle kung saan ang mga lokal na artista ay nagpapakita ng mga serye ng larawan tungkol sa komunidad at sa mga pribadong kwento ng mga taong naninirahan sa lugar. Ang kaganapan na iyon ay walang kinalaman kay Lira, ngunit nagbukas ito ng unang pintuan na nagdala sa kanya sa isa pang paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan kailangan niyang harapin ang mundo sa paraan na hindi niya naisip. Isang middle-aged photographer na nagngangalang Ava ang gumagawa ng isang proyekto tungkol sa diverse beauty ng mga tao sa lugar. Marami nang narinig si Ava tungkol sa komunidad ng mga Pilipino-Amerikano sa Tacoma tungkol sa mga kwento ng paglilipat, integration, at ang emotional turmoil sa mga batang henerasyon na lumalaki sa pagitan ng dalawang kultura. Sa isang pagkakataon na aksidenteng pumunta si Ava sa Tacoma upang maghanap ng bagong paksa, nakita niya si Lira sa isang community event at agad na napansin siya, hindi sa kuryosidad tulad ng iba, kundi sa tingin ng isang tao na nakakakita ng kuwento sa likod ng kakaibang hitsura. Sinubukan ni Ava na makipag-ugnayan sa pamilya ni Lira sa pamamagitan ng mga kakilala sa komunidad ng Pilipino. Nang makilala niya si Maria sa unang pagkakataon, ipinaliwanag ni Ava na ang kanyang proyekto ay naglalayong bigyang pugay ang diversity ng kagandahan ng tao. Walang pag-aabuso, walang pagsasamantala sa individual, hindi ginagawang paksa ang sinuman upang makakuha ng atensyon. Sa simula, ayaw ni Maria na sumali ang kanyang anak. Ang pinagdaanan ni Lira sa loob ng maraming taon ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanya na patuloy na titingnan ang kanyang anak, positibo man o hindi. Ngunit si Ava ay persistent at mas mahalaga, nagpakita siya ng lubos na paggalang kay Lira.
Sinabi ni Ava na ang gusto niya lamang ay isang portrait, isang sandali kung saan si Lyra ay titingnan ng tama sa kanyang tunay na kalikasan, hindi distorted ng prejudice o pang-iinis. Pagkatapos makipag-usap kay Ramon, nagpasya si Maria na hayaan si Lyra na magpasya para sa sarili niya. Iyon ang unang pagkakataon na pinayagan si Lyra na magpasya kung paano siya titingnan ng mundo. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang umiiwas sa atensyon dahil kasama nito ang sakit. Ngunit ngayon, mas matanda na, mayroon ng sariling pag-iisip. Gusto ni Lyra na subukan na tumayo sa harap ng kamera sa posisyon ng isang tao na pumili kung paano lalabas, hindi isang tao na in-upload sa online nang walang pahintulot. Tinanggap niya ang alok ni Ava. Ang photoshoot ay naganap sa maliit na apartment ni Ava sa Seattle. Walang magarbong background, walang props, walang special effect. Ginamit lamang ni Ava ang natural na liwanag mula sa bintana at ang kanyang pamilyar na kamera. Bago magsimula, nakipag-usap si Ava kay Lyra tungkol sa buhay, tungkol sa paaralan, tungkol sa mga pressure na dinadala niya. Walang tanong na mapanuri o intrusive. Gusto lamang ni Ava na maintindihan ang pagkatao ni Lyra upang maitala ang kanyang pinakatamang imahe. Nang itaas ang lens, hindi nag-pose si Lyra, hindi sinubukan ngumiti, hindi gumawa ng anumang kakaiba. Sinabi lamang ni Ava na tumayo siya ng tahimik, panatilihin ang kanyang puso na kalmado at isipin ang pinakamahalaga sa kanya sa sandaling iyon. Naisip ni Lyra ang kanyang paglalakbay sa paglaki sa pagitan ng dalawang kultura, naisip ang kalungkutan na hindi niya masabi, naisip ang mga araw sa paaralan na kailangan niyang tiisin ang pang-iinis. Ngunit naisip din niya ang kanyang mga magulang, naisip ang pagmamahal na ibinigay nila sa kanya, naisip ang katotohanan na siya ay umiiral pa rin, nakatayo pa rin doon kahit na nagdaan siya sa maraming sakit. Ilang shot lamang ang kinuha ni Ava, ngunit sa mga iyon, nakita niya ang isang bagay na napakalinaw. Ito ay hindi lamang ang dalawang kulay na buhok o ang asul na mga mata. Ito ang kwento ng isang dalaga na nagdadala ng isang mundo na mas malaki kaysa sa kanyang edad. Humingi ng pahintulot si Ava na i-post ang larawan sa online exhibit ng proyekto. Pumayag si Lyra, hindi iniisip na ang lahat ay lalampas pa sa maliit na komunidad ni Ava. Ngunit pagkatapos lamang ng 36 na oras, kumalat ang larawan sa social media sa bilis na hindi inaasahan. Ang mga pahina ng sining, cultural diversity groups, at maging ang ilang malalaking forum sa Amerika ay nagsimulang ibahagi ang larawan ni Lyra kasama ang mga puna. Ang ilan ay pumuri sa kanyang unique beauty, ang iba ay nagsabing ang larawan ay parang painting. Ang ilan ay nag-isip na ang mga katangian ni Lyra ay resulta ng isang bihirang genetic condition. Ang iba ay nagduda na ito ay isang produkto lamang ng software editing. Ang telepono ni Maria ay patuloy na tumatanggap ng mga notification mula sa mga kaibigan at kakilala. Hindi na masundan ni Ava ang dami ng email na ipinadala sa kanyang inbox. Nag-alala si Ramon dahil napakabiglaan ng pagkalat na ito. Ngunit ang taong nakaramdam ng pinakamalaking kalituhan ay si Lyra. Hindi niya alam kung dapat siyang maging proud o matakot. Hindi niya kailanman ginustong maging sikat. Gusto lamang niyang makita ng tama ang kanyang tunay na kalikasan nang hindi ginagawang paksa ng pagsusuri. Ang pagbabahagi ng kanyang larawan ng libu-libong beses ay nagdulot ng pagkawala ng pakiramdam ng kontrol kay Lyra, isang bagay na kinatatakutan niya. Sa loob ng 3 linggo, nakipag-ugnayan ang isang pambansang magasin kay Ava upang humingi ng impormasyon. Gusto nilang gumawa ng feature article tungkol kay Lyra bilang isang inspiring story tungkol sa pagiging unique. Ipinasa ni Ava ang salita sa pamilya. Balak ni Maria na tanggihan agad dahil sa takot na masaktan muli ang kanyang anak. Ngunit pinigilan siya ni Lyra. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na may karapatan siyang magpasya. Sa loob ng maraming taon, siya ay laging passive, pinilit na harapin ang negatibong atensyon. Ngunit ngayon, nang tinatanong ng mundo kung sino siya, gusto niyang sumagot para sa sarili niya sa halip na hayaang iba ang magsalita para sa kanya. Sina Ava, Ramon, at Maria ay dumalo sa pulong kasama ang writer. Naganap ang pag-uusap sa isang tahimik na parke sa Seattle. Walang camera, walang spotlight, walang setup. Nagtanong lamang ang writer ng mga tanong tungkol sa karanasan, tungkol sa damdamin, tungkol sa mga tao ng paglaki ni Lyra na may bihirang hitsura. Hindi umiwas si Lyra.
Ikinuwento niya ang pag-iisa sa maraming oras, ang pakiramdam na hindi siya kabilang saan man, ang mga araw sa paaralan na gusto niyang mawala sa tingin ng iba. Ngunit ikinuwento rin niya ang kanyang mga magulang kung paano nila tinulungan siyang maunawaan na ang pagkakaiba ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Sinabi niya na ayaw niyang tingnan bilang isang shock figure kundi gusto lamang makita bilang isang normal na tao na may sariling kwento. Pagkalipas ng 2 linggo, inilabas ang artikulo na may pamagat na "Ang dalagang may dalawang mundo sa kanyang buhok." Ang artikulo ay hindi sensational, hindi sinasamantala ang sakit, hindi pinalalaki ang pagkakaiba. Inilarawan nito si Lira bilang isang kabataan na nag-aaral na hanapin ang kanyang lugar sa lipunang Amerikano. Nang basahin ni Lira ang artikulo, gumaan ang kanyang puso, hindi dahil gusto niya ang atensyon kundi dahil sa unang pagkakataon mayroong nakakita sa kanya sa paraan na gusto niya. Ngunit hindi niya alam na ang artikulong ito ay simula pa lamang. Pagkatapos kumalat ang artikulo, ang mga taong dating nakakaalam ng lihim ng araw ng pagsilang ni Lira ay nagsimulang magbigay pansin muli. Ang mga larawan ng sanggol na hindi pa nakikita ng pamilya ay nasa file pa rin ng isang tao, at ang paglabas ni Lira sa media ay hindi sinasadyang nagpabigla sa mga alaala na tila malalim ng nakalubog. Isang hapon, nang tila lumalabas na ang lahat, isang envelope na walang pangalan nang nagpadala ang lumitaw sa harap ng bahay. Iyon ang sandali na nagbukas ng susunod na kabanata, isang kabanata na hindi handa si Lira para sa sarili niya. At dito, ang kanyang buhay ay malapit ng lumiko sa isang kanto na walang pagbabalik. Nang hapong iyon, nang umuwi si Lira pagkatapos ng klase, ang lahat sa maliit na bahay sa Tacoma ay normal tulad ng ibang araw. Ang pamilyar na amoy ng pagkain ay nagmumula sa kusina, ang boses ng kanyang mga magulang tungkol sa trabaho, sa panaderya at car repair shop ay naririnig tulad ng dati. Walang sinuman sa 3 tao ang nakakaalam na isang manipis na envelope sa harap ng bahay ang naghihintay na sirain ang lahat ng inakala nilang alam nila tungkol sa araw ng pagsilang ni Lira. Nang lumabas si Ramon upang tingnan ang mailbox, nakita niya ang envelope na nakapatong sa doorstep. Walang pangalan ng tatanggap at walang postmark, isang lumang, manipis at tahimik na yellow envelope lamang. Sa unang tingin, tila ito ay isang dokumento na nawala mula sa isang lugar. Ngunit ang unang pakiramdam ni Ramon ay hindi ang tanong, kundi ang intuition tungkol sa isang bagay na hindi simple. Dinala niya ito sa loob ng bahay, inilagay sa kitchen table at tinawag si Maria. Pareho silang nakatayo at tinitingnan ang envelope ng matagal bago buksan. Walang nagsasalita, ngunit pareho silang may parehong pakiramdam. Ang bagay na ito ay hindi nagkamali ng padala. Nang buksan ang envelope, iisa lamang ang laman sa loob, isang lumang, mapusyaw na kulay abong larawan. Ang gilid ng papel ay medyo frayed na parang matagal nang nakalagay sa isang file. At nang maging malinaw ang imahe sa larawan, halos hindi makapaniwala si Maria sa kanyang mga mata. Ito ay isang larawan ng isang bagong silang na nakahiga sa isang metal table sa ospital. Ang buhok ay eksaktong hati sa 2 kulay, puti at itim. Ang mga mata ay bahagyang nakabukas, nagpapakita ng isang abnormal na liwanag, tulad ng liwanag na dinala ni Lira mula nang ipinanganak. Walang pagkakamali. Ang sanggol sa larawan ay si Lira sa unang sandali ng kanyang buhay na inakala ni Ramon at Maria na nasaksihan nila ng buo. Ngunit ang nagpagulat sa kanila ay hindi ang pagtingin muli sa lumang larawan. Alam na alam ng 2 tao na hindi pa nila nakita ang larawan na ito dati. Walang kopya ang ibinigay sa kanila ng ospital sa lahat ng mga larawan na hawak nila mula noong araw na iyon. Wala sa mga ito ang katulad nito. Naalala ni Ramon na minsang kumuha ang doktor ng ilang larawan para sa talaan, ngunit hindi niya inakala na sila ay itatago sa labas ng opisyal na hospital record. Bukod pa rito, walang sino man, maliban sa medical team, ang maaaring kumuha ng larawan na ito. Bakit ito lumabas ngayon sa harap ng kanilang bahay nang walang anumang mensahe? Nang bumaba si Lira mula sa kanyang silid at nakita ang kanyang mga magulang na nakatayo sa tabi ng envelope, lumapit siya at kinuha ang larawan. Sa isang iglap, naramdaman niya na ang buong katawan niya ay nalubog sa kalituhan na hindi maipaliwanag.
Marami na siyang nakitang larawan niya noong sanggol siya sa buong pagkabata niya, ngunit hindi niya pa nakita ang isang ito. Ang nagpalito kay Lyra ay ang pakiramdam na ang larawan ay nagdadala ng isang kwento na nakatago, isang bagay na napakahalaga na ang nagpadala ay hindi naglakas loob na maglagay ng pangalan. Inilagay ni Maria ang kanyang kamay sa kanyang bibig, sinusubukang pigilin ang panginginig nang tingnan niya muli si Lyra. Lahat ng alaala tungkol sa araw ng pagsilang ng kanilang nag-iisang anak na babae ay nagbalik sa kanyang isip. Naalala niya ang kalituhan sa delivery room, naalala ang mga tensyonadong mukha ng medical team, naalala ang mga oras na ang doktor ay lumabas-pumasok nang walang malinaw na sinasabi. Naalala niya na hindi naging maayos ang lahat tulad ng sinabi nila pagkatapos. Naalala niya na may sandali na naramdaman niya na nawawalan siya ng kontrol kahit na alam niya ang lahat. At pinakamahalaga, naalala niya ang pakiramdam na mayroong isang bagay na hindi ganap na complete. Naramdaman ni Lyra ang abnormalidad na iyon mula sa kanyang ina bago pa man siya nagsalita. Nagtanong siya kung saan nanggaling ang larawan at bakit ito nagpapalito sa kanyang ina ng ganito. Sinabi ni Ramon na hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Alam lamang niya na ang envelope ay walang postmark at walang sinuman sa neighborhood na ito ang may ugali na gumawa ng ganoong mga lihim na kalokohan. Maaari lamang itong magmula sa isang tao na dating may alam tungkol sa panganganak noon o isang tao na may hawak ng impormasyon sa mga file na hindi pinapayagan ang pamilya na makita. Bago pa man makapagtanong si Lyra, nagring ang telepono sa kanyang bulsa. Ang screen ay nagpakita ng isang text message mula sa isang unknown number, walang pangalan, walang profile picture, isang maikling linya lamang. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa araw ng iyong pagsilang. Ang text message ay nagpalamig sa kanyang likod. Hindi lamang dahil sa nilalaman kundi dahil lumabas ito sa mismong sandali na hawak niya ang larawan na walang nakakaalam ng pinagmulan. Ipinakita niya ang telepono sa kanyang mga magulang, kumunot ang noo ni Ramon, at halos bumagsak si Maria sa pag-aalala. Ang pangalawang text message ay dumating agad pagkatapos, na para bang alam ng nagpadala na ang tatlong tao ay nakatayo sa harap ng screen. May nangyari sa delivery room na hindi kailanman sinabi sa iyong mga magulang. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa maliit na kusina. Naramdaman ni Lyra na malapit na siyang makarinig ng isang bagay na napakahalaga at alam niya na hindi na ito ang alalahanin lamang ng bata. Ito ay isang bagay na maaaring magpabago sa buong buhay niya. Nagtanong siya ng isang simpleng tanong sa kanyang mga magulang, "Mayroon bang nangyari na hindi ko alam?" Tumingin si Ramon sa table at hindi agad sumagot. Inilagay ni Maria ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado upang sabihin ang isang bagay na itinago niya sa loob ng 18 taon. Sinabi niya na noong nagbubuntis siya, sinabi ng doktor na minsan ay nakarinig siya ng 2 tibok ng puso. Isang malinaw at malakas, ang isa naman ay mas mahina, hindi matatag. Naisip niya na ito ay isang pagkakamali lamang ng kagamitan dahil walang sinuman ang nagbanggit muli nito. Ngunit sa delivery room, pagkatapos ilabas si Lyra, inakala niya na narinig niya ang isang tao na nagbanggit ng isa pang bata. Ang ilang tao sa medical team ay umalis sa silid agad at pagkatapos ay wala nang nagsalita. Sinabi ni Ramon na sinabi ng doktor na ang pangalawang bata ay hindi nabuhay pagkapanganak. Napakabilis ng lahat kaya hindi man lang niya nakita. Mahina pa si Maria noon at naguguluhan kaya hindi niya masiguro na naintindihan niya ng tama ang nangyari. At pagkatapos, ang lahat ay natakpan ng announcement na tapos na ang lahat at si Lyra lamang ang nag-iisang sanggol na nakaligtas. Ngunit hindi matanggap ni Lyra ang kalabuan na iyon. Hindi dahil gusto niyang maniwala na mayroong pangalawang bata kundi dahil naramdaman niya na ang 3 salita na hindi nabuhay ay napakawalang laman, napakasimple, napakakonbinyente. Na para bang mayroong nagtapos ng kwento nang hindi na gustong magpaliwanag pa. Sinabi ni Maria na mula noon palagi niyang naramdaman na mayroong isang bagay na nakaligtaan. Tuwing nakikita niya si Lyra na lumalaki na may 2 kulay na buhok at kakatuwang asul na mata, naalala niya ang sandali na ang isang tao ay mabilis na umalis sa delivery room na may dalang isang bagay na balot. Gusto niyang magtanong ngunit tila walang sinuman sa ospital ang handang sumagot.
at sa konteksto ng mga bagong imigrante sa Amerika na kailangang mag-alala tungkol sa napakaraming bagay, mga dokumento, gastos at livelihood, nagpasya sina Ramon at Maria na huwag nang maghukay pa sa isang bagay na inakala nilang tapos na. Ngunit ang larawang iyon ay nagpabulaan sa lahat ng huwad na kapayapaan. Tila ito ay isang mensahe mula sa nakaraan na nagpapaalala na mayroong isang bagay na hindi kailanman nasabi. At ang text message na iyon ay parang ang final straw na nagpilit sa buong pamilya na harapin ang tanong na iniiwasan nila sa loob ng 18 taon. Naramdaman ni Lyra na mayroong isang tao sa labas na mas alam ang katotohanan kaysa sa kanyang pamilya. Ang taong iyon ay nagmamasid sa kanya, nagmamasid sa artikulo sa magazine, nagmamasid sa mga interview, at naghihintay sa tamang oras upang ipadala ang larawang ito. Hindi upang magbanta kundi upang magbukas ng isang bagay na hindi pa narinig ni Lyra. At naunawaan ni Lyra na mula sa sandali na nakita niya ang larawang iyon, ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Habang sinubukan ni Ramon na maghanap ng makatwirang paliwanag, naramdaman ni Maria na parang isang bahagi ng kanyang alaala ay ibinubunyag. At si Lyra, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay hindi nakaramdam ng takot. Ang pumalit dito ay isang mas malakas na pakiramdam. Ang pakiramdam na pumasok siya sa isang paghahanap ng katotohanan na hindi na maaaring pigilan. At alam niya nang malinaw na ito ay ang unang tanda pa lamang. Mayroong isang bagay na nagsimulang gumalaw at ito ay magdadala sa kanya sa isang lugar na hindi niya naisip na mapupuntahan niya. Nang tingnan niya muli ang larawan, ang kanyang intuition ay nagsalita ng isang lihim na bagay. Hindi ito ang nag-iisang larawan na umiiral, at ang nagpadala nito ay tiyak na mas maraming alam. Ang isang lihim na tahimik sa loob ng halos 20 taon ay sa wakas nagsimulang bumalik. Agad pagkatapos lumabas ang mga text message, ang lahat ng pakiramdam ng kaligtasan na alam ni Lyra ay nagsimulang maging unstable. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tao sa labas ay mas maraming alam tungkol sa araw ng kanyang pagsilang kaysa sa kanyang sariling pamilya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit pinili nila ang oras na ito. Sa mismong oras na kumalat ang artikulo tungkol sa kanya, sa mismong oras na ang kanyang larawan ay lumabas sa lahat ng dako upang ipadala ang larawan at ang mga mensaheng mahirap ipaliwanag. Alam lamang niya na ang lahat ay nagiging isang malaking pagdududa. Mayroong isang bagay sa kwento ng kanyang buhay na hindi pa nasabi ng gabing iyon. Ang bahay ay naging tahimik sa paraan na hindi karaniwan. Si Ramon ay nakaupo sa living room na may malalim na pag-iisip at si Maria ay nasa kusina ngunit hindi makapag-focus sa anumang bagay. Pareho silang alam na ang pangyayari ay lumampas na sa sinubukan nilang ibaon. Si Lyra ay nakaupo sa kanyang silid, tinitingnan ang lumang larawan at hindi maalis ang kanyang mata. Malinaw niyang naramdaman ang isang halo ng damdamin. Sakit, galit at isang bagay na parang tawag mula sa nakaraan. Ang mga susunod na text message ay patuloy na dumating ng gabing iyon. Ang unknown number ay nagpadala ng 2 linya pa. May isa pang sanggol sa delivery room. Hindi ikaw ang nag-iisang inilabas noong araw na iyon. Tumingin si Lyra sa screen at naramdaman ang kanyang likod na nanlamig. Kung dati ay inakala niya na mayroong isang bagay na nakatago, ngayon ang text message ay nagkumpirma nito sa paraan na hindi na maaaring maging vague. Isang bata pa sa parehong oras, sa parehong silid, sa parehong sandali na idilat niya ang kanyang mga mata. Bumaba siya at ipinakita ang telepono sa kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, hindi na sinubukan ni Ramon na panatilihin ang kanyang kalmado. Sinabi niya na siya at si Maria ay nakarinig sa doktor na nagbanggit ng posibilidad ng 2 tibok ng puso, ngunit napakabilis ng lahat pagkatapos. Sinabi niya na sinabi ng medical team na ang pangalawang bata ay hindi nabuhay, ngunit iyon lamang ang narinig nila, hindi ang nasaksihan nila. Inamin niya na hindi niya kailanman talaga alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon dahil ang lahat sa delivery room noon ay puno ng kaguluhan na wala siyang karapatang makialam. Ang sagot na iyon ay hindi nagdala ng anumang katiyakan. Nagparamdam lamang ito na mas nakakatakot ang katotohanan. Naramdaman ni Lyra ang sakit na dumarating nang napagtanto niya na ang kanyang mga magulang ay hindi rin sigurado tungkol sa kuwento na sinabi sa kanila sa loob ng halos 20 taon. Hindi niya sila sinisisi,
Ngunit naramdaman niya na nawala niya ang nag-iisang support na palagi niyang pinaniniwalaan na matatag. Nang sandaling iyon, nagring muli ang telepono. Ang bagong text message ay nakasulat, "Kailangan mo akong makita upang malaman ang natitira. Huwag mong tanungin ang iyong mga magulang, hindi nila alam." Binasa ni Lyra ang linya na iyon nang hindi bababa sa 10 beses. Sa isang banda, natakot siya sa pag-iisip na makakita ng isang ganap na estranghero. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang malinaw na ang kuwentong ito ay hindi na maaaring iwasan pa. Kailangan niya ng sagot, kailangan niyang malaman kung mayroong isang tao sa labas na nagdadala ng kalahati ng katotohanan kasama niya. Nag-usap ang buong pamilya hanggang gabi. Gusto ni Ramon na tawagan ang pulisya, ngunit alam ni Lyra na ang nilalaman ng text message ay hindi sapat para kumilos sila. Natatakot si Maria na ang nagpadala ay lalapit sa kanila sa mas mapanganib na paraan kung sila ay gagambalain. Ang tatlong tao ay sumang-ayon na kailangan nilang maging maingat, ngunit naramdaman ni Lyra na siya ay hinihimok ng isang bagay na hindi niya matukoy, marahil ay instinct o marahil ay isang hindi nakikitang alaala mula pa noong wala pa siyang memory. Tumanggap siya ng text message kinabukasan, unknown number pa rin, walang signature pa rin. Ang pangalawang bata ay hindi namatay. Agad siyang kinuha. Naramdaman ni Lyra na tila huminto ang kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya kailanman naisip ito. Sa lahat ng mga kwento na narinig niya, mula sa pamilya hanggang sa doktor, wala pang nagparamdam sa kanya na mayroong isa pang bata na tulad niya na umiiral sa isang lugar. Kung ito ay totoo, kailangan niyang harapin ang isang katotohanan na lampas sa lahat ng kanyang pag-unawa tungkol sa kanyang buhay. Ang text message ay nagpatuloy. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta sa lumang administrative building ng ospital, room 3B, mag-isa. Binasa ni Lyra ang huling pangungusap at naramdaman niya na tila nawala ang lahat ng hangin sa loob niya. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang, tiningnan ang takot sa kanilang mga mata at alam niya na gusto nila siyang pigilan. Ngunit alam din niya na ang katotohanan ito ay hindi lamang sa kanila, ito ay sa kanya. Siya ang nag-iisang may karapatan at responsibilidad na harapin ito. Ang gabi bago ang appointment, nakahiga si Lyra sa kanyang silid at hindi makatulog. Naisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya, ang pang-iinis, ang mga tingin ng kuryosidad, ang mahabang gabi ng pagtatanong kung bakit kailangan siyang maging iba. Naisip niya na ang sagot ay nasa kanyang sariling katawan, na ang pagkakaiba ay random, genetic, isang bagay na walang sinuman ang makokontrol. Ngunit ngayon, nagsimula siyang makaramdam na ang dahilan ay maaaring nasa isang lugar na mas malaki, mas malalim, at marahil ay mas madilim pa. Kinabukasan, nagising si Lyra bago pa sumikat ang araw. Naghanda siya sa pinakanormal na paraan na posible, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang araw na ito ay magbabago ng lahat. Sinabi niya kina Ramon at Maria na aalis siya. Sinubukan nila siyang kumbinsihin na ipagpaliban, sinubukan na magbigay ng dahilan upang maghintay pa ng oras. Ngunit naunawaan ni Lyra na kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, ang katotohanan ay patuloy na ibaon tulad ng pagkatago nito sa loob ng halos 2 dekada. Umalis siya sa bahay sa isang umaga na mas tahimik kaysa karaniwan. Pinili niyang maglakad ng mahaba upang magkaroon ng oras na mag-isip. Sa daan, nagtaka siya kung siya ba ay masyadong mapanganib. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang 2 kulay na buhok na sumasalamin sa salamin ng tindahan sa gilid ng kalsada, naalala niya na ang tanong tungkol sa kanyang pinagmulan ay hindi kailanman nasagot. Nabuhay siya ng buong buhay niya na may tanong na iyon nang hindi naglakas loob na sabihin, at ngayon, nang ang sagot ay nasa harap niya, hindi siya maaaring umatras. Nang lumapit siya sa lumang lugar ng ospital, malinaw na nagbago ang hangin. Ang lugar na ito ay nakasaksi ng libo-libong kwento, libo-libong buhay na pumasok at umalis. Si Lyra ay nakatayo sa harap ng lumang administrative building na may pakiramdam na nakatayo siya sa harap ng pintuan ng kanyang sariling tadhana. Alam niya na kung lalampas lang siya sa threshold na iyon, ang lahat ng pinaniwalaan niya tungkol sa kanyang buhay ay maaaring hindi na totoo. Hinanap niya ang room 3B ayon sa direksyon sa text message. Bahagyang nakabukas ang pinto na tila matagal nang naghihintay sa kanya.
Pumasok si Lira at nakita ang silid na tahimik. Mayroon lamang ilang lumang table at mga maalikabok na file cabinet. Walang tao doon. Ito ang nagpakaba sa kanyang puso. Nagtaka siya kung niloloko ba siya, kung inilalagay ba niya ang sarili niya sa hindi kinakailangang panganib. Pagkatapos, isang banayad na tunog ang narinig sa likuran. Isang boses ang nagsalita ng malalim ngunit malinaw na may accent ng isang tao na nagdaan sa maraming taon ng bigat. Dumating ka na. Nang lumingon si Lira, nakita niya ang isang matandang babae, may puting buhok na nakatali, nakatayo mismo sa harap ng pinto ng silid. Tiningnan siya ng babae nang walang kuryosidad at hindi rin awa. Iyon ang tingin ng isang tao na may dalang napakalaking bigat sa loob ng maraming taon. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang tao na naroroon sa panganganak noon. Sinabi niya na siya ang nag-iisang tao na lubos na nakakaalam kung ano ang nangyari sa silid na pumasok si Lira sa buhay na ito. At nagdagdag siya ng isang pangungusap na nagpahina kay Lira, hindi ka isinilang na mag-isa. Mula sa sandaling iyon, alam ni Lira na ang lahat ng inakala niyang katotohanan ay ang ibabaw lamang ng isang mas malaking kwento, mas mahusay na nakatago, at mas mapanganib kaysa sa naisip niya. At alam niya na ang paglalakbay upang hanapin ang nawawalang peace ng kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang babae na nakatayo sa harap ni Lira ay nagpakilala sa kanyang sarili sa isang boses na malalim at puno ng bigat ng isang taong dumaan sa maraming taon sa propesyon ng medisina. Sinabi niya na siya ay dating isang OB-GYN sa Tacoma Hospital noong isinilang si Lira. Ang paraan ng paggamit niya ng mga salita, ang paraan ng pagbigkas niya sa bawat ideya ay nagparamdam kay Lira na hindi ito ang salita ng isang estranghero na aksidenteng nakakaalam ng ilang impormasyon. Ito ang salita ng isang tao na nakasaksi mismo sa sandali na nagpasya sa kanyang buhay. At nang ulitin ng babae ang pangungusap na hindi isinilang si Lira na mag-isa, naramdaman ni Lira na ang buong mundo sa kanyang isip ay tila hinila at pinaikot sa isang direksyon na hindi niya makontrol. Nagsimula siyang ikuwento ang umaga halos 20 taon na ang nakalipas nang pumasok si Maria sa ospital na may mas komplikadong panganganak kaysa sa inaasahan. Sinabi niya na sa buong proseso ng pagsubaybay, ang medical team ay maraming beses na nagtala ng 2 tibok ng puso ng bata, hindi isa kundi 2. Isang malinaw at malakas, ang isa naman ay mas malabo, mas mabagal, na para bang ang buhay doon ay sinusubukang kumapit sa bawat segundo at minuto. Walang sinuman ang nagtanggal ng posibilidad ng kambal, ngunit tila walang sinuman ang gustong magbigay ng conclusion kung walang malinaw na ebidensya sa ultrasound image. Ang mga kagamitan noon ay hindi sapat na moderno upang masiguro, ngunit alam ng mga may karanasan na ang 2 tibok ng puso ay hindi kailanman walang dahilan. Sa delivery room, ayon sa kwento ng babae, ang lahat ay nangyari ng mas mabilis at mas magulo kaysa sa naitala ng hospital record. Nang ilabas si Lira, siya ay tahimik. Ang ilang segundong katahimikan ay nagparamdam sa buong team na tila hindi nabuhay ang bata. Ngunit pagkatapos noon, bahagyang nag-react si Lira at agad na nagbago ang focus ng medical team sa pag-aalaga sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, ayon sa babae, ang isang bagay na walang sinuman maliban sa ilang nakasaksi, isang pangalawang bata ang lumitaw. Ang batang iyon, ayon sa babae, ay napakatulad ni Lira. Ang buhok ay mayroon ding tanda ng 2 kulay mula sa roots. Ang mga mata ay bahagyang nakabukas at may kakaibang liwanag na parang sumasalamin. Ngunit siya ay mas mahina. Ang hininga ay napakalabo na. Ang isang taong walang expertise ay maaaring mag-isip na hindi siya nabuhay. Gayunpaman, iginiit ng babae na sa unang ilang segundo na iyon, may buhay ang bata. Hindi unconscious, hindi patay, kundi mahina ngunit buhay. Ngunit nagbago ang lahat sa isang sandali lamang ng kaguluhan. Ikinuwento niya na isang grupo ng mga tao na nakasuot ng medical uniform, ngunit hindi kabilang sa regular na staff ng ospital ang lumabas sa silid. Sinundan nila ang isang kakaibang lalaki na nagpakilala sa sarili bilang kinatawan ng isang pribadong research institute na nakikipagtulungan sa ospital. Ang lalaking ito ay nagdala ng isang urgent document tungkol sa pagsubaybay sa mga bihirang kaso ng sanggol sa lugar. Bago pa siya magtanong o tumanggi,
Ang pangalawang bata ay kinuha nila ng tahimik. Sinabi ng babae na sinubukan niya siyang pigilan, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga taong iyon. Sinabi nila na ang bata ay namatay agad pagkapanganak at hiniling sa kanya na patuloy na tulungan ang natitirang team. Gayunpaman, ang kanyang pakiramdam, ang pakiramdam ng isang doktor na may karanasan, ay nagsasabing buhay pa ang bata. Malinaw niyang naalala ang sandaling iyon. Ang hininga ay mahina ngunit totoo. Ngunit nang bumalik siya pagkatapos ng ilang minuto, ang tuwalya na inilagay kung saan nakahiga ang bata ay wala na. Walang nagpaliwanag sa ospital. Itinulak lamang siya sa isang tabi at hinayaan ang record na magtala na iisa lamang ang bata na nakaligtas. Sinabi niya na pagkatapos ng pangyayari, nang sinubukan niyang maghanap ng karagdagang impormasyon, nakatagpo siya ng isang abnormal na katahimikan. Ilang araw pagkatapos, hiniling sa kanya ng kanyang superior na umalis sa ilang mahahalagang proyekto. Nagsimula siyang makatanggap ng mga subtle warning tungkol sa hindi pagbanggit muli ng pangalawang tibok ng puso o anumang tanda na may kaugnayan sa nawawalang bata. Mas nagtatanong siya, mas isolated siya. Sa huli, siya ay tinanggal sa ospital sa dahilan na hindi na angkop sa work environment. Ang lahat ng pagsisikap na ilabas ang pangyayari sa liwanag ay pinigilan. Mula noon hanggang ngayon, nabuhay siya na may bigat ng isang lihim na hindi niya masabi sa sinuman. Narinig ni Lyra ang bawat salita at naramdaman niya na ang hininga sa kanyang dibdib ay humaba hanggang sa punto ng pagiging hindi komportable. Hindi niya alam kung paano tumugon sa kuwentong iyon. Ang isang bahagi niya ay gustong maniwala na ito ay isang misunderstanding lamang ng isang matandang babae na dumaan sa napakaraming pressure. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na palagi niyang naramdaman ng malalim sa kanyang puso, ay nagsasabing ang katotohanan ay lumalabas sa pinakamakaraniwang paraan. Ang lahat ng tanong sa kanyang buhay, ang lahat ng pagdududa tungkol sa kanyang sariling pagkakaiba, ang lahat ng obsession tungkol sa dalawang kulay na buhok at asul na mga mata lahat ay tumutugma sa kwento na ikinuwento niya. Hindi tumigil ang matandang babae doon. Binuksan niya ang kanyang handbag at kumuha ng isang manipis na file. Napakaluma na ang papel ay nagdilaw. Sa loob, maingat siyang nagbigay kay Lyra ng isang larawan. Hindi larawan ng sanggol, kundi larawan ng isang dalaga na nasa mga 20 taong gulang. Ang buhok ay puti at itim na hati ng eksakto tulad ni Lyra. Ang mga mata ay mas malalim, mas matalim, ngunit walang pagkakamali na ito ay mga mata mula sa parehong pinagmulan niya. Kahit na ang tingin sa larawan ay kakaiba, naramdaman ni Lyra ang koneksyon agad. Hindi na kailangang sabihin, alam niyang tinitingnan niya ang mukha ng pangalawang bata noon. Ang taong tinawag ng babae sa file na Arya. Sinabi ng babae na pagkatapos ng maraming taon ng tahimik na paghahanap, nalaman niya na si Arya ay dinala sa isang pribadong adoption system pagkatapos umalis sa ospital. Ang file ay nakatago, ang ID code ay binago ng maraming beses. Hanggang sa mga 16 taong gulang, umalis si Arya sa lugar na iyon at hindi nag-iwan ng malinaw na bakas. Ngunit ayon sa huling impormasyon na nakolekta niya, si Arya ay nabubuhay pa rin sa isang lugar sa Washington area. Walang address, walang kaibigan, walang public medical record, isang buhay na nakatago mula sa simula hanggang sa wakas. Nang tanungin ni Lyra kung bakit niya ipinadala ang larawan ng sanggol noon, sinabi ng babae na marami na siyang beses na gustong makipag-ugnayan. Ngunit hindi siya naglakas loob dahil sa takot na sinusubaybayan pa rin siya ng mga taong iyon. Ngunit nang makita niya ang larawan ni Lyra sa online, nakita niya na ang mundo ay nakakaalam na ng kanyang kwento sa paraan na hindi na nakatago. Alam niya na ito ang nag-iisang oras na maaari siyang magsalita bago pa huli ang lahat. Ayaw niyang dalhin ang lihim na iyon sa libingan. Naniniwala siya na may karapatan si Lyra na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan at may karapatang magpasya kung ano ang gusto niyang gawin sa susunod. Dahan-dahang sinabi ng babae na hindi niya kayang dalhin si Lyra sa lugar kung saan nakatira si Arya at hindi rin niya masiguro na magiging madali ang paglalakbay upang hanapin ang dalaga. Ngunit naniniwala siya na kung magsisimula lang, kung hawakan lang ni Lyra ang larawang ito, makikita niya ang daan. Ikaw at siya, sabi niya, ay isinilang ng sabay, pinaghiwalay sa parehong sandali, at marahil ang tadhana ay magdadala sa inyong dalawa
na magkita muli kapag pareho na kayong malakas upang harapin ang katotohanan. Tiningnan ni Lyra muli ang larawan sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang isang flow ng damdamin na hindi matukoy, hindi takot, hindi galit, kundi pagkumpirma. Palagi niyang naramdaman na mayroong isang bahagi na nawawala, na parang ang buhay ay mayroong gap na hindi niya mapunan ng anumang bagay. At ngayon ang gap na iyon ay may hugis, may pangalan, may mukha. Si Arya ay hindi isang panaginip o imahinasyon. Si Arya ay totoo. Si Arya ay umiiral sa isang lugar, naglalakad sa parehong mundo, nagdadala ng parehong kalahati ng kuwento na dala ni Lyra. Nagtapos ang babae sa isang mensahe na hindi siya dapat sumuko dahil ang katotohanan ay hindi lamang para sa kanya, kundi para din sa dalaga na iyon. Ang taong hindi pinili ang buhay tulad ni Lyra. At nang umalis si Lyra sa silid na iyon, alam niya na mula sa sandali na hinawakan niya ang larawan, nagsimula ang paglalakbay upang hanapin ang kabilang kalahati niya sa paraan na hindi na maaaring baligtarin. Ang kanyang buhay mula ngayon ay hindi na ang kuwento ng isang dalaga na may dalawang kulay na buhok. Ito ay naging ang paglalakbay upang hanapin ang kanyang kapatid na pinaghiwalay mula sa kanya. Mula sa unang minuto ng kanyang buhay, ang paglalakbay upang hanapin si Arya. Nang umalis si Lyra sa lumang administrative building ng ospital, hindi na siya ang taong pumasok doon noong umaga. Sa kanyang kamay ay ang larawan ni Arya, ang mukha na kakaiba ngunit pamilyar, parehong malayo at malapit, na parang isang bahagi ng alaala na hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataong hawakan. Ang larawan na iyon ay hindi lamang ebidensya ng pagkakaroon ng isa pang tao na katulad niya, kundi isang perpektong piece sa gap sa puso ni Lyra sa loob ng 20 taon. Naramdaman niya na tila binuksan niya ang pintuan na nagdadala sa mas malalim na bahagi ng kanyang sariling buhay. Nang bumalik siya sa bahay, naghihintay sina Ramon at Maria na may pag-aalala. Nag-alala sila sa loob ng maraming oras, hindi alam kung ano ang nangyari at kung ligtas ba ang kanilang anak. Ngunit nang pumasok si Lyra sa pinto, naunawaan ng dalawa na nagbago ang buhay ng kanilang pamilya sa direksyon na walang pagbabalik. Nakita nila ang maturity sa mga mata ni Lyra, hindi ang tigas kundi ang kalinawan ng isang tao na hinarap ang pinakakinatatakutan niya at nanatiling matatag. Inilagay ni Lyra ang larawan sa table upang tingnan ng mabuti ng kanyang mga magulang. Halos hindi makapagsalita si Ramon nang makita niya ang dalawang kulay na buhok na eksaktong katulad ng kanyang anak. Si Maria naman ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na para bang sinusubukang pigilan ang kanyang puso na masira sa sobrang damdamin. Nagtinginan silang dalawa at pagkatapos ay kay Lyra at naunawaan nila na ang inakala nilang matagal nang natapos ay ang ibabaw lamang ng isang mas malaking lihim. Sa mga sumunod na oras, nag-usap ang buong pamilya. Walang pagsisisi, walang sinumanang nagalit, mayroon lamang kalungkutan, pagmamahal at kaluwagan dahil sa wakas ang katotohanan ay hindi na nakatago. Humingi ng paumanhin si Ramon dahil hindi niya sinabi nang malinaw ang lahat ng pagdududa na mayroon siya. Humingi ng paumanhin si Maria dahil mahina siya noon upang lumaban. Ngunit umiling lang si Lyra, naunawaan niya na ang kanyang mga magulang ay mga bagong imigrante lamang din na nagpupumilit sa isang bagong buhay at hindi sapat ang kaalaman upang labanan ang isang sistema na mas malaki kaysa sa kanila. Kung siya ang nasa sitwasyon na iyon sa edad ng kanyang mga magulang noon, malamang na wala siyang magagawa. Tinanong nila si Lyra kung ano ang gusto niyang gawin sa susunod at ang kanyang sagot ay dumating ng mas mabilis kaysa sa naisip niya. Gusto niyang hanapin si Arya, hindi dahil sa kuryosidad, hindi dahil pinilit siyang gawin ito, kundi dahil ang pagkakaroon ni Arya ay hindi lamang isang lihim, ito ay isang paalala ng buhay na nahiwalay mula sa kanya. Isang tao na dapat ay kasama niya sa buong pagkabata niya. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay nabubuhay sa isang lugar sa mundong ito. Naramdaman ni Lyra na hindi niya maaaring hayaan ang taong iyon na patuloy na makalimutan tulad ng isang page ng file na nakatago. Sinabi ni Ramon na kung hahanapin ni Lyra, hahanapin din nila. Hinawakan ni Maria ang desisyon na iyon at sinabi na mula ngayon, wala nang makakapagpatahimik sa kanila. Ang pamilya ng tatlo ay sumang-ayon na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang paglalakbay ni Lyra kundi paglalakbay ng buong pamilya. Pagkatapos noon,
nagsimulang maghanap si Lira ng impormasyon tungkol kay Arya mula sa iilan na clue na iniwan ng babae. Lumang file, binago ng maraming beses ang adoption code, hindi malinaw na address. Ang mga lugar na tinawagan ni Lira ay sumasagot ng hindi malinaw o walang data. Tila si Arya ay isang pangalan na lumulutang sa pagitan ng mga fragmented notes na parang isang tao na nabubuhay ng walang bakas. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Lira. Tuwing titingnan niya ang larawan, naramdaman niya na napakalapit ni Arya na parang ang hindi nakikitang thread sa pagitan ng dalawa ay unti-unting humihigpit. Ang mga katangian na napakakatulad ay nagpakumbinsi sa kanya na saan man naroon si Arya, nagdadala pa rin siya ng isang bagay na shared ng dalawa, isang kalahati ng kuwento na walang sinuman ang makakaintindi. Isang gabi, nang ang buong pamilya ay nag-aaral ng impormasyon, nang sama-sama, napansin ni Maria ang isang maliit na detalye sa sulok ng larawan, isang simbol na napakakatangian ng isang community center sa suburb ng Seattle. Halos hindi makapaniwala ang tatlo dahil napakalaki ng coincidence na ito. Agad na naghanap si Lira at natuklasan na ang center na iyon ay dating tumatanggap ng mga homeless youth sa loob ng maikling panahon at ang oras na iyon ay tumutugma sa taon na umalis si Arya sa adoption facility. Ito ang unang talagang malinaw na clue na nakuha nila. Kinabukasan, pumunta si Lira at ang kanyang mga magulang sa center na iyon. Hindi alam ng mga staff doon si Arya, ngunit naaalala ng isang matandang nagtatrabaho ng matagal ang isang dalaga na may dalawang kulay na buhok na minsang lumabas ilang taon na ang nakalipas. Ang batang babae na iyon ay hindi nagpakita ng interes sa pakikipag-ugnayan, madalas na humihingi lamang ng lugar na matutulugan ng ilang araw at pagkatapos ay umalis na, walang iniwan na impormasyon, walang koneksyon sa sinuman. Sinabi niya na minsang nagbanggit ang dalaga tungkol sa pagnanais na bumalik sa timog ng Seattle area dahil iyon ang lugar na naalala niya ngunit hindi niya maalala. Ang pahayag na iyon ay nagpakaba kay Lira, naalala ngunit hindi maalala. Naintindihan niya ang pakiramdam na iyon, higit sa sinuman. Ang pamilya ay patuloy na naghanap sa lugar kung saan maaaring pumunta si Arya, nagtanong sa mga maliliit na tindahan, mga organisasyon na sumusuporta sa mga youth, mga taong madalas makakita ng mga homeless. Walang sinuman ang may malinaw na sagot, ngunit maraming tao ang nakakaalala sa dalaga na may dalawang kulay na buhok. Sinabi nila na siya ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalinaw. Sinabi nila na tila siya ay naghahanap ng isang bagay na mahalaga ngunit hindi niya alam kung saan siya maghahanap. Sa bawat lugar na pinupuntahan ni Lira, bawat kuwento na ikinukwento ng mga tao tungkol kay Arya ay nagparamdam sa kanya ng mas malinaw na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi dahil sa hitsura kundi dahil sa pakiramdam ng pagiging hiwalay mula sa buhay na dapat sana ay sa kanya. Isang linggo pagkatapos, sa wakas, dumating si Lira sa isang homeless youth support center sa Renton. Dito, kinumpirma ng isang staff na ilang buwan na ang nakalipas, mayroong isang dalaga na mukhang-mukha ni Lira na lumabas at nagtanong tungkol sa mga lumang file ng isang bata na inampon. Hindi niya sinabi ang kanyang pangalan, walang iniwan na contact information, ngunit nagtanong siya tungkol sa mga lumang building ng Tacoma Hospital. Nang marinig ito ni Lira, tila kumalabog ang kanyang puso. Naghahanap din si Arya, gusto rin malaman ni Arya ang katotohanan. Sinusubaybayan din ni Arya ang mga bakas ng mismong kuwento na nakatago. At ito ang nagparamdam kay Lira na kahit hindi pa sila nagkikita, nagsimula na silang maglakbay sa parehong paghahanap mula sa dalawang magkaibang panig. Ang isa ay nagdadala ng kalahati ng alaala na nakakulong, ang isa naman ay nagdadala ng kalabuan tungkol sa kakulangan. Pareho silang naglalakad patungo sa isa't isa nang hindi nalalaman. Nang umalis sa support center, matagal na nakatayo si Lira sa labas, hawak ang larawan ni Arya. Hindi niya alam kung kailan, saan, o sa anong sitwasyon magaganap ang sandali ng pagkikita, ngunit sigurado siyang mayroong isang tao sa labas, nabubuhay ng totoo, umiiral ng totoo, at naghahanap ng parehong katotohanan tulad niya. Nang sandaling iyon, napagtanto ni Lira
na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang upang hanapin ang nawawalang kapatid, ito ay paglalakbay din upang lubos na maintindihan ang sarili niya, maintindihan na ang kanyang mga pagkakaiba ay hindi lamang isang pabigat kundi isang tanda ng isang kwento. Mas malaki, mas malalim, at mas maganda kaysa sa naisip niya. Humarap si Lyra sa kanyang mga magulang, tiningnan ang pag-aalala ngunit puno ng determinasyon sa kanilang mga mata. Alam niya na wala ng sinuman sa pamilya ang natatakot sa katotohanan. Patuloy silang maghahanap, hindi sila susuko. At sa isang araw, somewhere in Washington, ang dalawang dalaga na may puti at itim na buhok ay tatayo sa harap ng isa't isa, makikita ang kalahati ng kanilang sariling refleksyon sa mga mata ng isa't isa. Ang kwento ni Lyra, kung maaari itong tawaging ganoon, ay hindi nagtatapos dito, nagbubukas lamang ito sa isang mapayapa ngunit malakas na paraan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng hinaharap, ngunit alam niya na hindi na siya nag-iisa. Dala niya ang pagmamahal ng kanyang mga magulang, dala niya ang pangako ng babae na naglakas loob na sabihin ang katotohanan, at pinakamahalaga, dala niya ang larawan ni Arya bilang isang guiding light. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Lyra ang isang simpleng ngunit malalim na bagay. Minsan, ang katotohanan ay maaaring ibaon, ang buhay ay maaaring hatiin, at ang mga tao ay maaaring ilagay sa maling lugar. Ngunit ang mga bagay na kabilang sa isa't isa, maaga o huli, ay makakahanap ng daan upang bumalik. Ang koneksyon na iyon mismo ang magpapagaling sa mga bagay na sinubukan ng oras at tao na itago.